For today's video, gagawa tayo ng 2D na dinosaur. Okay, para sa 2D na dinosaur, ayan, magpa-flat tayo ng color green na fondant. Dahil wala tayong cutter, so ang ginawa ko, nag-print ako ng dinosaur para maging guide natin sa paggawa ng ating 2D na dinosaur. Ito yung mahirap kapag wala tayong cutter, napaka-challenging. So, ang ginagawa ko dito, ayan, mano-mano ko siyang kinakat at lagi ko siyang ini-imagine or tinitingnan yung ating copy kung paano ba yung itsura ng ating magiging topper. Isa ito sa mga topper na pinakamahirap kong ginawa nung nag-ask si client dun sa kanyang design. So, yun, dahil alipin tayo ng pera, so go lang. Sinabi ko, kere lang, kahit mahirap. Gamit ko nga palang tools kanina na pang trace ay Dresden tool po yun from Sir Art. Sa part na yan, ayan, tinitrace ko na kung gaano kalaki yung magiging mouth ng ating dinosaur, yung magiging bunganga ng ating dinosaur. Actually, gusto ni client dyan merong scary yung ating dinosaur. Nag-request pa siya na kailangan yung may ngipin, bloody, and then yung kanyang eyes ay red. Ayan, sa part na yan, tinanggal ko nga pala yung aking gloves kasi nag-iiwan siya ng mark sa ating topper. Yung mga parang lines sa glove. Pero, I'll make sure na malinis po yung aking kamay at yung nakikita nyo mga mark po yan or bakas po yan ng ating pinag-color po kanina sa green para magkaroon tayo ng color green. At para ma-achieve natin yung color green na yan, pinaghalo ko yung Peotraco na blue and Peotraco na yellow. Don't worry po, malinis po yung aking mga kamay. Sinisigurado ko po yan kasi every client po tinitreat namin as a family. So kapag gumagawa kami ng cake, iniisip namin na family namin ang kakain ng aming mga products. Ayan, sa part na yan, ginagawa ko na nga pala yung ngipin. Sa paggawa ng ngipin, una, ginagawa ko muna, sinicircle ko muna yung ating fondant, and then, yung dulo, ginagawa kong pointed, hinuhulma ko siya into pointed, and then, pinaplat ko siya ng konti para magmukha talaga siyang ngipin. Ang gamit ko nga palang tools ay Square Kitchen and then PME modeling tools. Dati gumagamit ako bumibili ako from Shopee kasi unfortunately yung mga quality ng nandoon ay kaagad nasisira. Hindi ko naman sinabi na fake sila pero yung mga yon ay mga generic. Pero carry naman for 2 years nagagamit ko naman sila pang hulma. Pero nung client ako, nagkapera ako, ayan, unti-unti, nag-ipon ako para makapagpundar ako ng mga Square Kitchen and PME at the same time Sir Art for my tools. Although pag binili po yung mga ganitong tools, pikit mata po tayo nagbabayad, pero pag na-receive natin sila, they are worth it. Maganda po silang investment, especially if you are making fondant cakes. Yan, sa point na yan, tinatapos ko na lang yung paggawa ng ngipin. Medyo matagal talaga yung paggawa ng ganito kasi mano-mano nga ginagawa. Actually, nung ginawa ko itong isang topper na to, yung 2D topper na to, inabot ako ng 1.5 hour para gawin yung topper na to. Kinakabahan pa ako sa lagay na yan kasi baka ang kalalabasan or ang ating magiging output ay hindi siya kamukha ng T-Rex dinosaur. Opo, T-Rex po yan. Maniwala po kayo. Opo, mamaya po. Pag nakita nyo na yung buong details po niyan, makikita nyo T-Rex po talaga siya. Yan, pagpipilitan natin na T-Rex yan. Sa part na to, naglalagay na lang ako ng ibang details na nakikita natin dun sa picture na pinrint ko. Ayan, sa part na yan, naglalagay ako ng eyes. Dun sa pinrint ko, yellow yung eyes niya, pero dyan pinalagay ni client na red eyes para talagang scary po yung ating dinosaur. Habang ginagawa ko to, naalala ko yung first fondant ko na Hello Kitty. Yun yung una kong ginawa na 3D topper na Hello Kitty. Yung mata niya, napagbaligtad ko yung color ng mouth at saka yung mata. So, instead na yellow or black yung mata ni Hello Kitty, naging yellow po yung mata ni Hello Kitty. So, tawang-tawa yung asawa ko noon nung nakita niya na pinost ko na mali yung color ng mata. Siguro ang dami tumatawa doon sa fondant kong yun, o doon sa 3D
topper kong yan. Even nga yung mga pinsan ko, tinatawanan ako. Pero, carry lang kasi marami akong natutunan dun sa topper na yon. So, nag-start ako talaga ako dun sa maling topper na yon. Lahat naman nag-i-start sa, nag-i-start sa mistake, and then from our mistake, natututo tayo. Ayan, nabubulol na ako kasi ba naman ang haba-haba ng video na to, nakakabulol na. Pero malapit na tayong matapos kasi ginagawa ko na dyan ay yung kuko ng ating T-Rex. And, yan, nilagyan ko na siya ng black. Dun sa part ng isa, yan, nagkuhulma ako, green muna, and then, nilalagyan ko siya ng butas, or, hindi naman butas, okay, parang ano lang, small na nakahukay, okay? Maliit lang na parang hukay kasi ipapasok natin dyan yung black para magmukha talaga siyang kuko. Okay? Opo, kuko po yan ng ating T-Rex. And then sa part na yan, nilalagay na lang natin, naglalagay tayo ng mga details. Nagda-dust po tayo. Ang nilalagay kong dust dyan ay mga petal dust na pwede rin po sa ating mga topper para magmukha talaga siyang real. Nilalagay ko dyan ay cinnamon dust, so yung color ng cinnamon, brown na dust para yan, real na siya na T-Rex. Ayan na yung ating T-Rex. So, ganda. And, ito na yung ating cake. Hello, Veronica Isabel. Happy birthday! Thank you so much sa challenge na ibinigay niyo sa akin. Nababuo ko tong cake. O, ayan. Carry na ba? O, yan. Carry. Yan. Diyan ko na lang nilagay yung padugo effect. Thank you so much.